Breaking news mga kapatid, bansang Egypt handa nang lumaban sa Israel at nagpadala na ito ng higit sa 40 na tangke at mga armored personnel carriers para sa gagawin nilang pagsalakay at pagdepensa sa kanilang border, at naganap ito sa Northern Sinai. Ang pangyayari na ito ay talagang gumimbal sa mundo dahil alam ng karamihan na magkasundo ang dalawang bansang ito dahil sa kanilang nilagdaan noong 1978 sa Camp David tungkol sa kapayapaan. Ang pangyayari na ito ay maaaring humantong sa isang matinding labanan at ibasura ng Egypt ang kanilang nilagdaan para sa peace treaty ng dalawang bansa. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. Kapag nagkataon na matuloy ang gera na ito, maaari na namang sumiklab ang madugong labanan sa gera sa Middle East sa pagitan ng Israel at Egypt. Nangyari ang lahat ng ito matapos magpadala o mag-deploy ng mga sundalo sa Rafah ang Israel. Dito ay marami ang nasawi matapos atakihin ng Israel ang refugee area gamit ang mga F-35 jet. Sa Rafah kapatid, dito matatagpuan ang border na naghahati sa Gaza, Israel at Egypt, at ayon pa sa Egypt, natigilan na ng Israel ang pag-invade nila sa Rafah. Ngunit, itunuloy pa din ni Netanyahu ang pag-deploy niya ng kanyang mga kasundaluhan sa Rafah at nagdulot ito ng alarma sa Egypt dahil wala naman ito sa kanilang kasunduang ginawa at maaari itong magdulot ng panibagong tensyon at mas malalang hidwaan sa rehiyon. Ang military offensive ng Israel ay paparating na sa Rafah, ang southernmost city sa Gaza, at dito din makikita ang border na naghahati sa mga bansa. Dahil sa ginawang ito ng Israel, nagpadala ang Egypt ng 40 tangke at mga armored personnel carriers kasama na ang mismong mga militar ng Egypt sa northeastern Sinai upang ipakita sa Israel na hindi sila madaling kalabanin at huwag silang maliitin kasama na ang pagbabantay sa kanilang mga border. Ang nakakatakot na pangyayaring ito kapatid ay alam mo bang napalitan na imbis na magkaroon ng isa na namang digmaan, inalala ng dalawang bansa ang kanilang pinagsamahan sa loob ng napakahabang panahon. Ang Egypt at Israel ay imbis na magkaroon ng digmaan, mas minabuti nilang magkaroon ng kooperasyon sa isa't isa upang mabawasan ang tensyon sa Rafah at maiwasang madamay ang mga sibilyan para sa kanilang gagawing ground operation. Ayon sa Egypt, na handa silang makipagtulungan sa Israel at Amerika. Nariyan pa nga ang pagkakataon na sinabi ng Egypt na magbibigay sila ng truck na medicine para sa mga tao sa Gaza na naapektuhan ng gera laban sa Israel at Hamas. At alam mo bang inoffer pa ng Egypt ang kanilang border na dito na idaan ang mga pagkain, gamot na dadalhin sa Gaza dahil mas mabilis itong makakarating. Subalit kapatid, sa kabila ng pagpupulong, itinuloy pa din ng Israel ang kanilang ground operation sa Rafah upang ubusin ang mga miyembro ng Hamas na pinaniniwalaang naroon sa lugar at nagtatago. Dahil dyan, marami ang mga taong lumikas sa Rafah at mas piniling lumayo sa lugar kesa madamay sa gera. Sa ngayon, patuloy pa rin ang sigalot na nagaganap sa Middle East at napakalaki ng tsansang magtuloy-tuloy ito. Simula noong Oktubre, tinatayang nasa 28,000 na ang nasawi dahil sa nagaganap na gera at sana matigil na ang hindi pagkakaintindihan para wala na ding madamay na mga sibilyan. Ang tensyon sa pagitan ng Egypt at Israel kasama na ang iba pang mga bansa ay nagpapakita na darating ang araw na matutuloy ang ikatlong digmaan. Pero kapatid, wag naman sanang humantong doon pa at itigil na nila ang mga hidwaan na ito dahil maraming buhay na naman ang mawawala kung sakaling matuloy ang digmaan. Sa kabilang dako naman, ilang mga militar ng US ang namatay matapos atakihin ang kanilang base militar, at ito yon. Breaking news mga kapatid, US galit na galit matapos malagasan ng 3 sundalo at magtamo ng malalang sugat
ang higit sa 30 US service member matapos magsagawa ng drone strike ang kanilang kalaban, dahilan para bawian ng buhay ang 3 US troops. Ito ay isinagawa sa isang maliit na base ng Amerika o outpost sa Jordan. At ayon naman sa mga US official na ito ang unang pagkakataon na nalagasan ng miyembro ang kanilang hanay noong magsimula ang sigalot na nagaganap sa Middle East. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. Ang lugar kung saan inatake ang mga US troops ay tinatawag na Tower 22. Ito ay isang maliit na outpost o base, ngunit marami ang mga Amerikanong dineploy dito dahil sa nagaganap na gera. Ito ay matatagpuan sa border ng Syria at Jordan. Ayon sa mga balita, na isang militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran ang umatake sa mga Amerikano. Alam naman natin na ang Iran ay maraming sinusuportahang kalaban o sabihin na nating mga militanteng grupo tulad ng Hamas, at ayon sa ulat na ang pag-atake sa Tower 22 ay kagagawan ng isang grupo na sinusuportahan ng Iran. Ayon naman sa presidente ng Amerika na si Joe Biden na hindi dito natatapos ang laban at re-responde sila sa anumang gulo at pagpapatumba ang ginawa sa kanilang sundalo. Nagsasagawa na ng investigasyon ng Amerika kung sino at ano ang militanteng grupong umatake sa hanay nila, at kapag nagkataon malaman ito ng US, magbabayad ito pati mismo ang bansang sumusuporta dito. Ayon naman kay Joe Biden na kasalukuyang presidente ng Amerika, malapit na nilang matukoy kung sino ang may kagagawan ng pag-atake dahil sa mga ebidensyang kanilang nakalap. Nang marinig ito ng Iran, agad silang naglabas ng statement at ayon dito na wala silang alam sa naganap na pag-atake sa base na nakatalaga sa Jordan. Hindi daw sila ang may kagagawan ng pagpapasabog sa Tower 22. Kaya galit na galit ang US dahil hindi nila alam na may aatake sa kanila sa lugar na yon. Alam naman natin noong magsimula ang gera sa Gaza ay wala pang ni isang atake ang tumama sa US at sa mga base nito dahil lahat ng ito ay kanilang napipigilan. Yun nga lang, ang pag-atake sa Tower 22 ay hindi inaasahan na nagresulta ng pagkamatay ng kanilang mga sundalo.